Hello guys! So magandang hapon sa inyo lahat. I am Chirurgas from a spiritual psychic healer. So this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Direk maraming salamat po guys sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo nang skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik liglig umapaw na biyayang manabalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit, no, for the sign of Libra. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me information pag ano kayang gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraka. Tuklasin natin yan, guys. This is something a weekly gabay for the month of November 13 hanggang November 19. Now, so let's see. Alamin natin yan, guys. Angel Spirit, please give me information po. So, there's something, the Star card. Now, there's something in healing and recovery. Some of you guys, no, makaka-recover ka na from the pain. No, maaring makaranas ka na ng pag-asa talaga dito. Maaring unti-unti nagiginhawa ang iyong pakiramdam ngayong linggong to. O maaring gagaang na ang sitwasyon na kinasasadlakan mo. Ano man yung bagay posisyon mo, maaring magtutupad sa mga pangharap mo. And this is something, the Death card. Now, there's an ending and a new beginning. So, bagay na maaring matapos na makaka-recover ka talaga, na maaring ito na yung panahon at pagkakataon para makapagsimula ka ng muli. No? Ito na yung chance mo na para matapos na anumang sigalot na pinagdaanan mo this past few months. So guys, there's an effort just being mature and not being grounded. No? Pagdating sa mga bagay-bagay, kailangan mas maging mature ka. How to manage, no? Yung control your finances or being a maturity. No, there's something guys, having a discipline, na magkaroon ka ng respeto at disiplina sa sarili mo. Alam mo dapat yung mga bagay na kailangan mo iwasan. And there's a Five of Pentacles. Some of you makaka-recover na, no, for financial loss of financial crisis. Talagang ginhawa o luluwag na ang pakiramdam mo. No, at the same time, there's something with the Knight of Wands, something of perseverance. No, kailangan mo lang magtiyaga at magpatuloy sa iyong ginagawa. Alisin yung mga bagay na magsisilbing balakid sa iyong kaisipan. And there's something to do with the higher fund, with the education. Na bagay na kailangan mo matutunan. Ano man yung bagay na nangyari, kailangan pakakatandaan mo na hindi na para maulit-ulit. No? Madala, matuto. No? Para nang sa ganon, hindi ka na magkamali ulit. That's something, the Star card. Represent what? Represent with the Ten of Pentacles. Wow! This is something, guys, for a long-term success. No, magkakaroon ka na ng pangmatagalang tagumpay. No, maaaring gaganda ng takbo ng iyong kapalaran. No, ang iyong finances gaganda ng takbo nito. With a judgment, there's something in healing and recovery. There's something in judgment na parang pinapakita dito na maaaring may paalala sa iyo na you need to pay attention kung gusto mo matapos. No, at talagang maka-recover ka na dyan, kailangan pakakatanda na dapat nang tapusin at tanggalin, no? Ano man yung bagay na to ay dapat kumbaga matutunan mo na kailangan pag-ingatan mo. Ano man yung bagay na nangyari sa isang kasalukuyan, no, na mangyayari sa iyo naharap, na kailangan pag-ingatan mo at kailangan alalahanin mo na dapat mo na talagang tuldukan ito. O maaaring mga bagay talaga na dapat matuldukan at matapos. Now, at the same time, there's something with the Seven of Cups. Now, there's a lot of confusion. Na maraming bagay na iyahain sa'yo. Now, may mga bagay na darating sa'yo, kailangan mag-ingat ka dito. Now, what is the Five of Pentacles in reverse? Represent with the Eight of Swords. There's a lot of toxic and negativities around you. So, ibig sabihin dito, makaka-recover ka na, mag-ingat ka na ulit. No, sa mga toxic sa paligid mo. Makaka-recover ka na ulit na kailangan gamayan mo na, matuto ka na, pahalagahan mo na yung mga bagay na pinaghirapan mo. Now, let's see what is the Knight of Wands. So, this is something as Seven of Wands. Protection and what pangalagaan mo yung groundsman, even your territory. Ano man yung bagay na meron ka, protectionan mo ito. What is the Hierophant? Represent, guys, with the Six of Swords, the Four of Swords. This is something of rest. Na matutunan mo magpahinga, nag-go-over fatigue ka. No? Maaaring kailangan pahalagahan mo ang iyong kalusugan. Kailangan pag-ingatan mo ang iyong kalagayan. What is the Star card and the Ten of Pentacles for the outcome?
For the outcome, guys, there's something with the there's a 10 of Pentacles, a 10 of Cups. No, the 10 of Cups, something happiness. Talagang makaka-recover ka na full of happiness, full of abundance, full of success. Talagang pinapakita dito na magiging matagumpay ka. No? Let's see. At the same time, there's something with the Knight of Wands, so there's a slow and steady. Na manatiling kalmado, wag kang agresibo. No, kaya kumbaga may mga paalala talaga na kung gusto mo matapos to, maging mahinahon ka. No, intayin mo yung tamang pagkakataon. When the time has come, darating yon, yung liwanag na yon, darating yon. No, hanggang sa matapos mo na at matuldukan mo na, ano man yung bagay nagbibigay balakid sa'yo. With the Knight of Pentacles, no, magkakaroon ka ng security dito o magkaroon ka ng seguridad sa sarili mo. Nakita mo kung paano mo proteksyonan dito yung sarili mo, laban sa sarili mo, na parang, kumbaga, magkakaroon ka na ng discipline this time. No, hindi ka na basta sunggab ng sunggab, no, tanggap ng tanggap. Kumbaga ngayon mas magiging maingat ka na maraming yung mga iyahain sa'yo, pag-iingatan mo. No? Hindi lahat ng mga taong lumalapit sa'yo at hindi lahat ng mga taong nasa paligid mo ay totoo. With the Devil card. No? Tulad na sinasabi ko, now with the Eight of Swords and the Devil card, there's a lot of evil eye. Maraming inggitera. No, maaring matutuklasan mo na, kaya ka pa makaka-recover sa finances mo kasi hindi ka na mag-share ng thoughts, mag-share ng information sa mga tao sa paligid mo. No? Kumbaga, alam mo ang nangyayari dito, imbis na swertihin kami na malas ka, no, dahil dito sa Devil card, inggitera. No? And because there's something the lover is connected with your love life, proteksyonan mo at pangalagaan mo ang iyong relasyon, pag-ibig, pagsasama, pag-iibigan, magtiyaga kayo, no? Marami man kayo pinagdadaanan ng person mo, maganda ang magiging kalalabasan yan. Kailangan nyo lang matutunan pahalagahan ng isa't isa. And there's a tower moment, no? Sinasabi dito na ipahinga mo yung sarili mo, nag-overpatig ka, no? Kung may bagay na magbabago dito, kailangan alagaan mo yung sarili mo, baka tuluyang gumuho ang nasimulan mo. So, ibig sabihin dito, kailangan balanse ka pa rin pagdating sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Matutunan mo, pahalagahan ng sarili mo. Some of you guys, kulang ka sa tulog, ha? Maaring may nasasense ako dito na maaring mag-collapse, no? Maaring makaramdam ka ng hilo at panghihina. Ibig sabihin ito, no, hindi na tama at wasto ang iyong pagtulog. Kailangan mo na sapat na pahinga. Let's see what is additional messages with the Monsology. Alamin natin, no, kung anong gabay sa'yo ng ating angel spirit. So, let's watch this. So, nandito na tayo, guys, with the Monsology. This is something a new card. Alamin natin, ano kaya mensahe sa'yo ng ating gabay. Tatlo ang kukunin nating mensahe. Number 1, number 2, number 3. So, it means, be bold and make the first move. So, ibig sabihin nito, maging totoo ka sa sarili mo, maging transparent ka. No, kailangan mong kumilos at gumalaw ng naayon sa karapat-dapat para sa'yo. There's something, bring love into the situation. Mahalin mo kung ano man yung bagay na sitwasyon mo. Ibig sabihin nito, enjoy mo yung moment na to, the way na parang inaalagaan mo yung sarili mo, no, pinoproteksyon mo rin yung sarili mo dito, kumbaga kailangan maging balanse ka. What do you need to release? Ano yung kailangan mong alisin? No, it's either something a toxic and negative environment or toxic people na kailangan mong alisin sa'yo kasi parang mga parasite na parang sinisip-sip kanila na kailangan matutukang proteksyonan yung sarili mo laban sa kanila. No, dahil hindi ka mag-grow, may mga lason at inggitera sa paligid mo. Matutukang dumistansya. So guys, this is a weekly pasilip, no, for the month of November 13 hanggang November 19. No, for this sign of Libra. So, Libra, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasag. Don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. So, guys, maraming salamat and see you the next video. Bye-bye and babush.